Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Anumang oras po kayo nakikinig ngayon, welcome po sa another edition ng ating podcast, Perspectives, Opinions, and Views. Ngayon po ay June 5. June 5, araw po ng Biyernes. Yan. Ngayon, meron po tayong letter sender na naman. Meron po tayong babasahin na sulat ulit. Pangalawa po ito. Okay. So, basahin po natin ang sulat na electric bill itong nakuha natin. Sandali po. Pakitabi nga ito. Dami kasing papel dito. Mga kaibigan. Ano ba ito? Ito po. Yan. Ito po ang sulat na ipinadala sa atin. Pangalawa na po ito, mga kaibigan. Yun pong nauna natin ay padala ni Piyaya, alias Piyaya. So ngayon, ito po ang ating second letter. At teka, yung palang ating background music. Maglagay tayo ng magandang background music. Okay. Teka. Sandali po ano-ano na naman to. Yan. Okay. Ayos. So, ngayon po babasahin na natin ang sulat na ipinadala sa atin. Dear Kuya Rino, kumusta po kayo? Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Chamomile dahil ito po ang paborito kong tsaa. Bah, pareho tayo. Favorite tea ko rin yan, Chamomile tea. Ako po ay isang municipal councilor dito sa aming probinsya. Oh, pareho nung una nating letter sender. Kung natatandaan nyo, si Piyaya, no? Yung crying lady na municipal councilor din. Sumulat po ako sa inyo dahil sa kalungkutan na aking naramdaman noong hinuli ang kaibigan kong konsehal na si Jinky. Pinagbibintangan po kasi siya na involved daw sa pangungurakot ng buwis. Siya po ay hinuli dito mismo sa loob ng aming munisipyo. Nagtataka po ako kung bakit siya hinuli at kinasuhan dahil ang sabi po ng aming municipal accountant ay wala naman daw pong ginawang budget insertion si Jinky. Talaga pong nalungkot ako nung hinuli siya. Kaya po napaiyak ako. Napaiyak din. Municipal councilor din. Ba't nauuso yan ngayon, ano? Yung mga... Anyway. Ulitin natin dito, Talaga pong nalungkot ako nung hinuli siya. Kaya po, napaiyak ako. Pinagbibintangan po kasi siya na humingi ng kickback sa mga flood control projects dito sa aming probinsya. Sana po ay mapayuhan ninyo ako. Maraming salamat po, Chamomile. Yan, so ngayon po, salamat sa pagsulat mo, Chamomile. At alam mo, katulad nga nung sinabi ko sa'yo, paborito ko rin yung Chamomile tea. Ngayon, alam mo, Chamomile, magkaiba ang corruption sa budget insertion at corruption sa paghingi ng kickback sa contractor. Magkaiba yon. Kaya huwag kang maniwala dyan kay Jinky nung sinabi niya sa'yo na wala siyang kasalanan dahil pinatunayan ng inyong municipal accountant na wala siyang ginawang budget insertion. Hindi ibig sabihin
na porke wala kang ginawang budget insertion, hindi ibig sabihin nun hindi ka humingi ng kickback sa contractor. Ha? Magkaiba yun. Magkaiba ang budget insertion sa mga projects at iba naman yung paghingi ng kickback sa mga contractors dyan sa flood control projects sa inyong probinsya. Uulitin ko magkaiba ang budget insertion at paghingi ng kickback. Pero pareho yang pagnanakaw ng buwis. Ngayon, kung sinabi mo na, sabi mo sa sulat mo, napaiyak ka nung inaresto yung kaibigan mo na si Jinky, nung hinuli siya ng mga pulis. Sigurado naman may dalang warrant of arrest yun, no? Dahil hindi naman siya huhulihin kung walang warrant of arrest. Ngayon, ang sabi mo sa sulat mo ay napaiyak ka noong inaresto ang kaibigan mong si Jinky, nung inaresto ng mga pulis dyan sa inyong munisipyo. Napaiyak ka nung hinuli siya dahil dun sa isinampang kaso sa kanya. Itatanong ko lang sa'yo, Chamomile, napaiyak ka ba nung binabaha yung mga kababayan mo dyan sa inyong probinsya? Napaiyak ka ba nung yung mga constituents mo nalunod sa maruming tubig baha? Napaiyak ka ba sa mga kababayan mo dyan sa lugar nyo? Yung mga kababayan mo na nawalan ng mahal sa buhay, nalunod dahil sa pagbaha. Napaiyak ka ba dun sa mga kababayan mo, yung mga constituents mo dyan sa inyong lugar na nawalan ng ari-arian, na wash out ang kabuhayan dahil sa pagbaha? Iniyakan mo ba sila? Iniyakan mo ba yung pondo ng inyong munisipyo na allegedly ay ninakaw ng kaibigan mo? Alalahanin mo, Chamomile, na ang mga ito ay nangyari dahil sa mga ghost projects na flood control programs na kinasasangkutan ni Jinky. Yung mga namatay, yung mga nawalan ng ari-arian, yung mga nawalan ng kabuhayan, lahat yan ay dahil sa nakawan ng pondo sa mga flood control projects sa inyong probinsya. At yung pondo na yon ay galing sa buwis ng mga mamamayan, ng iyong mga constituents dyan. Alam mo, Chamomile, tatapatin kita. Alam mo, misplaced yung pag-iyak mo. Misplaced. Wala sa lugar. Mali ang taong iniyakan mo. Ang dapat mong iniyakan ay yung mga nalunod sa baha, yung mga namatay, yung mga nalunod sa maruming tubig baha, at yung mga lumubog at nawalan ng kabuhayan dahil sa pagbaha. Uulitin ko sa'yo, mali ang taong iniyakan mo, yung kaibigan mo na si Jinky. Mali ang taong binigyan mo ng simpatya. Kaya ang masasabi ko sa'yo, mag-isip ka munang mabuti kung dapat mong bigyan ng simpatya ang isang tao. Tingnan mo muna kung ano yung mga ginawa niya. Isipin mo ring mabuti kung tama ba yung mga taong sinamahan mo. Tingnan mo rin, ano ba yung kanilang mga ginawa. Hindi lang dahil sa kaibigan mo siya, ay kukonsintihin mo na yung mali niyang ginawa. Piliin mo ang taong sasamahan mo. At panghuli, huwag kang OA. Huwag kang OA. Iyakan mo yung mga naulila, yung mga nawala ng mahal sa buhay, yung mga nalunod sa baha, sa maruming tubig ng baha.
yung mga nawalan ng tahanan, yung mga nawalan ng kabuhayan, inanod lahat ng tubig baha dahil sa ninakaw na pondo sa flood control projects na puro mga ghost projects. Yon ang dapat mong iyakan, Chamomile. Salamat sa pagsulat mo sa akin at maraming salamat po lalo na sa inyo mga dear listeners. At sana po ay patuloy kayong sumubaybay sa ating program. At salamat pong muli. Kita-kita po ulit tayo sa susunod. Salamat.